Itinaas ng Human Rights Group na karapatan nitong Biyernes ang mga katanungan ukol sa pagsagip kay Filipino-American activist Chantal Anicoche na iniulat na nawawala matapos maharap umano sa isang sagupaan sa pagitan ng militar at ng rebelde sa Occidental Mindoro noong araw ng bagong taon. Bakit pa kayo magtatanong at bakit kayo maghihinala, karapatan groups? Dahil ba sa nasakote ang tauhan ninyong mga kaliwa? Sigurado ayaw lang ninyong magsalita si Chantal Anicoche sa militar kung paano siya napadpad sa bundok, di ba? Kaya gusto ninyo na mapasakamay ulit ang PhilAm activist. Anya, sabi ni Karapatan Secretary General Cristina Palabay, ay sa tingin raw nila na stage ang ginawang video ng incident ng pag-recover kay Chantal Anicoche. Kaya naku, ganun ba? Secretary Cristina Palabay, napakabaluktot ng pag-iisip mo na talagang iniiba mo lang para sa style ninyong diversion tactics. Sa totoo lang, ginawa ang video para wala kayong mahanap na butas sa pag-rescue ng militar kay Chantal Anicoche, dahil once na walang video ay sigurado na pagbibintangan ninyo ang militar na pinahirapan si Chantal Anicoche. Di ba? Sa itsura pa lang ni Chantal Anicoche ay payat na payat at pinabayaan. Ngayon na may ebidensya naman ang militar, kaya wala kayong mahanap na butas. Gusto natin malaman ano ba ang kalagayan ni Chantal. Gusto rin natin humingi ng paliwanag sa mga opisyal ng Philippine Army. Bakit Etong hirap neto, no? Ang isang sibilyan, yamang hindi naman siya arestado. Oo. Ang tinatanong mo kung ano ang kalagayan ni Chantal Anicoche, di ba? Siyempre, maganda ang kalagayan. At siyempre, sir, nakakain ng maayos yan sa kamay ng sundalo. Kayo, ano naging kalagayan ng PhilAm na babae ito sa nakita ng sundalo na iniwan sa ere ng mga kasama niya sa oras ng bakbakan, di ba? At yun, lumantad nga halos butot balat di ba? Ang itsura. Mantakan ninyo, mga kababayan noon, ang ganda pa ng itsura ng babae ito nung nagsisigaw pa sa entablado. Di ba? Nung aktivista pa. Ganda ng itsura Pero ngayon, anong nangyari? Butot balat na. Kaya yan yung masyadong magtatatanong kung ano yung kalagayan niya. Mali po kayo dyan. So, kailangan Ayun, mga kababayan, mga kapads press, ating pong naalala na mayroong isang PhilAm na babae na natagpuan sa Lungga. Pero kumbaga sa bakbakan ng militar, eto na trap nila isang babaeng PhilAm. Nasa Maynila, aktivista to di ba? Pero hindi nila tinuring na kumbaga suspect o kaya hindi tinuring ng militar na isang bihag. Kumbaga ito ay tinuring ng mga militar sa atin na bilang rescue. Kumbaga na rescue to. Pero kahit paano sa palagay ko kakasuhan to, di ba? Kaya mga kababayan, ito at mga kapads press, nagkukumahog na naman ang mga makalep group ng mga ito dahil sa gusto nang mabawi si Chantal Anicoche. Kumbaga nahuli kasing buhay kaya gusto nilang mabawi para mapatikom, mapatikom nila ang bibig at hindi magturo. Siyempre, ang umahawak dyan, malamang mga party list Diba? Sino kayang party list ang humawak dyan? Siyempre,
pag tinanong mo si Chantal Anicoche, malamang at sa malamang baka may turo niya at mabisto, di ba? Na pansin ninyo, gusto pa nila na karamihan ang nasasawi na para hindi na makapiyok, di ba? At saka kaya nila iniiwan na hayaang magurgur ng militar para hindi makapiyok, di ba? Kaso, hindi basta-basta nang gugurgur ang militar na itong mga ito ay para maimbestigahan nila at talagang maingat ang militar. Kaya minsan, mapapaisip ka na lang. Kasi po, kaya iyan ay hindi pa na ma-release, ay may kasong mahaharapin yan. Ito, no? At marami pa ang pag-process na gagawin na protocol ang sundalo sa bagay na yan. Sa palagay ninyo, yung nakumpis ng cellphone ni Chantal Anicoche ay hindi yun na-imbestigahan? Mali po. Iimbestigahan po yan. Kasama yan sa bubulat-latin ng militar kung sino ang personalidad o yung mga tao na nakapaligid sa kanya ang kausap niya sa cellphone. Kaya nakita ninyo, hindi binigay kay Chantal Anicoche. Di ba? May mga ebidensya kasi na makukuha ang militar. Diyan, di ba? At yung isa pa yung medical examine ng PhilAm, yun, isa rin sa ipaprocess yun ng militar. Titingnan ng kalusugan ng babaeng ito. Pero, isa pa, di ba? At isa pa, baka hinalay itong babaeng ito ng kapwa niya kasama dyan sa rebel, di ba? Na ito na sa palagay lang natin, ha? Kaya ito, no, welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya panoorin po natin ang video ito. Upang kumustahin si Chantal Anicoche. Isa po siyang Filipino-American, PhilAm, no, na batang babae na nandyan. Siguro narinig nyo na, natakbuhan siya sa Mindoro. No? Ngayon ay hawak ng Philippine Army. Gusto po natin malaman bakit po hanggang ngayon ay hawak pa rin siya sa loob ng kampo. Kung kakasuhan po siya, okay lang yun. Okay, kung kakasuhan, karapatan, di ba? Dapat. Pero ang tanong dito, teka lang, saglit, di ba? Kung sinong party list ang nagpaakyat sa bundok sa babaeng ito? Yan ang tanong muna, di ba? Yan ay dapat ang tanong. Diyan kasi kung sino mang party list ang nagpaakyat, dapat managot ang party list na sangkot diyan. O kaya patawan ng parusa sa ethics committee ng congressman. Yan, di ba? Maliwanag. Kung hindi man masuspindi, ay tanggalin na sa kongreso. At higit sa lahat, di ba? Kung madidinggin yan, ang hirap kasi. Dapat dinidinig sa kongreso yan. Para magkaroon sila ng ile-legislate nila, para magkaroon sila ng batas para dyan. Di ba? Na bawal na ang party list na makipag-ugnayan sa mga rebel, terorismo. Di ba? Ganun lang yun. Kaya ito po, no, tuloy-ulit natin ang video nito. Sa loob ng 24 hours. 2 araw na po. Karapatan ng sinuman na paghawak ka ng law enforcement, ng mga opisyal ng law enforcement, may karapatan kang makausap ang sino mang gusto mong kausapin. May karapatan ka na magkaroon ng abogado. No? Ngunit, 2 araw na po, hawak sa militar at hindi pinahihintulutan makausap ka kahit. Pero wag niyo munang, kumbaga, sir, wag niyo munang madiliin. Kaya lahat po ipinaprocess ng militar. Kaya lahat po, pinaprocess nila dahil may ituturo pa si Chantal Anicoche. May tuturo pa ho siyang sangkot dyan sa party list. Kung sino-sino man yung mga congressman dyan na sangkot sa party list. Di ba? Kaya ito po, tuloy po natin ang buong video. Kaya po nandito tayo. Gusto natin malaman ano ba ang kalagayan ni Chantal. Gusto rin natin humingi ng paliwanag sa mga opisyal ng Philippine Army. Ito ang hirap nito, no? Ng isang sibilyan, yamang hindi naman siya arestado. Oo. Ang tinatanong mo kung ano ang kalagayan ni Chantal Anicoche. Di ba? Siyempre,
maganda ang kalagayan. At syempre sir, nakakain ng maayos yan sa kamay ng sundalo. Eh kayo, ano ang naging kalagayan ng na babaeng ito sa nakita ng sundalo na iniwan sa ere ng mga kasama niya sa oras ng bakbakan, di ba? At yun, lumantad nga halos butot balat di ba? Ang itsura. Mantakan ninyo, mga kababayan noon, ang ganda pa ng itsura ng babaeng ito nung nagsisigaw pa sa entablado, di ba? Nung aktivista pa. Ganda ng itsura eh. Pero ngayon, anong nangyari? Butot balat na. Kaya yan yung masyadong magtatatanong kung ano yung kalagayan niya. Mali po kayo dyan. So, kailangan ilinaw yon dahil kung wala pong matibay na legal na batayan ay labag na po sa karapatan yun. Hindi pwedeng hawakan ng sino man, lalo pa sa kampong militar. No, hindi pa nga ito presinto ng pulis. Diba? Kung arestado, dapat ang nag-aaresto ay pulis at ikaw ay ipipiit sa presinto, hindi sa kampo ng militar. So may malinaw na kailangan pong ipaliwanag kaugnay sa pagrespeto sa karapatan ni Chantal Anicoche. Ngayon, pangatlong punto. Gusto lang po natin may paliwanag. Bakit po ba? Siguro nagtatanong kayo, bakit ang isang pilang na katulad ni Chantal Anicoche ay natakbuhan sa kabundukan ng Mindoro? Anong ginagawa niya ron? Ay, hindi mali yung nililihis tayo ng lalaking ito. Ang tanong diyan kumbaga nagpaliwanag, di ba? Marami nagsasabi, researcher, di ba? Pero bakit nasa bundok ang babaeng ito? Hindi po dahil sa kalagayan ng Mindoro. Hindi po yan ang kalagayan ng iniisip niya. Di ba? Iba po ang hangarin ng grupo nyo. Ang isama siya sa kabundukan para maging rebelde talaga. Yan po. Sabi ng Migrante International na nandito ngayon at kasabi si Chantal ng Migrante International sa US, nagpunta siya dito upang maintindihan ang kalagayan ng kahirapan ng mamamayan. Alam natin, ang isla ng Mindoro ang isa sa mga pinakamahirap na isla sa buong Pilipinas. Wala pa tayong conclusive na ano ngayon kasi nga ongoing pa yung kanyang debriefing, yung kanyang processing. Ganyan po. But syempre, usually naman kasi pag ganyan, kung titingnan mo yung mga ibang katulad ng mga kaso niya, is nagkakaroon talaga ng filing of cases. Pero ang human rights group na Karapatan, may dudang mas maaga pang natagpuan ng AFP at dalaga. Kaya raw dapat na i-release na ito ng militar. Tingin po namin staged yung ginawang video ng incident ng recovery ni Chantal Anicoche kahapon. Dahil sa ingay ng call para ilitaw si Chantal Anicoche, even reaching the authorities sa US government dahil US citizens. Pero ang ginawa ng militar, kaya sila nag-video dahil hinahanapan nyo ng butas ang mga militar. Kayong makalep group, di ba? Hinahanapan nyo ng butas. Kaya nga, nag-video sila para ebidensya na hindi nila hinaharas o sinasaktan si Chantal Anicoche. Yan po ang purpose ng pagbibideo nila. Kaya wala ho kayong mahanapan ng butas, kaya iyan ang ginagawa ninyo. Kaya iyan ang sinasabi ninyo na stage video raw. Kaya maling-mali po kayo dyan. Si Chantal na pilitan na gawin yan ng ating mga nasa Armed Forces of the Philippines. Humarap naman sa media ang ina ni Jerlyn Rose Loydora. Ito ang masakit, di ba? Nanindigan ang ina ng nasawing Ito na naman ang biktima na kumbaga isang magulang na talagang nagdurugo ang puso dahil sa kanyang anak na hindi man lang niya alam. Walang kaalam-alam di ba? Jerlyn Loydora na dapat managot si Kabataan Party List Representative Rene Co sa pagkamatay ng kanyang anak sa Occidental Mindoro habang isang dating kadre ng CPP-NP-NDF ang nagbabala sa umano'y patuloy na pangre-recruit ng kabataan sa mga paaralan. Si Elmar Forsuelo magbabalita. Ikaw yung leader ng kawalang iyan ng party list, Kabataan Party List na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasi kasama mo pa sa picture. Nagpiya ka.
Bumuhos ang galit ni Aling Merlinda Doydora kay Kabataan Party List Representative Rene Co matapos na masawi ang kanyang anak na si Jerlyn Doydora sa isang enkwentro sa pagitan ng militar sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro nitong Enero 1 taong 2026. Matapos ang nakaraang eleksyon, si Rene Co ang pumalit sa dating representante ng Kabataan Party List na si Raul Manuel na makailang beses nang binanggit ng mga dating miyembro at dating kadre ng CPP, NPA, NDF na ito'y nangre-recruit ng mga kabataan para sumapi sa rebel. Etong ano na to etong representative na to ng Kabataan Party List. Isa rin to sa talagang ano ba tawag doon? Tinitira kumbaga si Sara Duterte nung oras ng hearing ng appropriation sa kanyang OBP, 'di ba? Isa tong babaeng to sa mga talagang tumira at nagsusulong na masiro ang budget niya. NPA. Sa isang Facebook post ay inamin ng Kabataan Party List na si Jerlyn ay kasapi ng kanilang partido bilang isang General Secretary at makikita din sa mga larawan na magkasama sina Jerlyn at Rene Co sa mga rally na ginagawa ng Kabataan Party List. Nauna nang sinabi ni Aling Merlinda na hindi nila alam na pumasok sa Kabataan Party List ang kanyang anak kaya hindi nila matanggap ang pagkawala nito. Pasensya na po. Ako nakakapagsalita po ako na hindi maganda pero napakasakit po. Sa amin sa buong pamilya. Sa ginawa niyo. Kay Bebe. Kay Jerlyn. Para sa dating kadre ng rebeldeng grupo na si Jeffrey K. Eric Celis, nakakabahala ang pattern ng pangre-recruit ng mga prente ng rebeldeng grupo dahil ginagawa ito sa mga paaralan at biktima ang mga inosenteng kabataan. Nakakabahala po ang pattern and indication na ito sapagkat I think in this last 2 years na record, mahigit po 20 na kabataan na ang either nakakaptured o namamatay sa mga labanan. Galing po ito sa mga nirecruit dito sa mga schools and universities. Hindi lamang sa Manila, kundi sa mga rehiyon pa sa paligid ng Pilipinas. Pagbubulgar pa ni K. Eric na ang Makabayan Block sa Kongreso ang nagpopondo at nagre-recruit ng mga kabataan para maging NPA. Hindi lamang sila nagre-recruit, nagpupundo pa. That ayan ay galing sa direktang kalaman ko. 20 years and 8 months po akong naging bahagi ng CPP, NPA, NDF. Alam ko po na ang mga tinatawag na Makabayan Block, kami po ang bumuo niyan eh. Communist Party po ang bumuo niyan, ang nagpapatakbo at namumuno at nag-umuupo bilang kongresista, mga members at leaders po yan ng Communist Party of the Philippines. At ang Communist Party po ang nagpupundo at nagpapaandar ng NPA. Kaugnay naman sa hakbang ng pamilya ni Jerlyn na sampahan ng kasong Kabataan Party List, sinabi ni K. Eric na dapat itong suportahan ng gobyerno dahil ang ginagawa ng Kabataan Party List ay malinaw na human trafficking at terorismo. That's very timely. Sana wag matakot at sana suportahan ng gobyerno ng ating mga legal team sa gobyerno sapagkat tama lang yon. That can be part of the human trafficking case na connected to terrorism. Ayan po, mga kababayan, mga kapadstes, ninyong pong napakinggan ang bawat paliwanag ng sa video ito. Kaya heto po, no, sa panahong ng hintay na lang natin, sa panahon ng 2028, kailangan natin ng presidente na matapang at masigasig na lumalaban sa mga ganyang klaseng mga tao. Kaya yan po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.